Ang bulwagan ay pinaliwanagan ng daan-daang kumikislap na mga ilaw, mga bihirang bulaklak na pinalamutian sa bawat mesa, at ang mga panauhin na nakadamit ng marangyang kasuotan ay sabik na naghihintay sa pinakamahalagang sandali ng gabi. Napuno ng malambot na musika ang hangin, ngunit sa likod ng magandang setting, isang hindi nakikitang pag-igting ang nakatago. Ang nobya, bata at mapagpakumbaba ay nakasuot ng isang simpleng damit na nagdadala ng higit na pagmamahal kaysa sa kayamanan. Ang kanyang mga mata ay kumikinang hindi sa pagmamayabang, kundi sa pag-asang magsimula ng bagong buhay kasama ang lalaking mahal niya. Ngunit bago pa man siya makalakad sa pasilyo, umalingaw-ngaw sa bulwagan ang malamig at maputol na boses ng kanyang milyonaryo na biyenan na nagpatigil sa kasiyahan. Tingnan mo ito. Ito ang babaeng pinili ng anak ko. Isang kahihiyan sa ating lahat. Ang pagkabigla ay dumaan sa mga panauhin na parang kidlat at biglang naging malupit na palabas ang perpektong kasal. Nanatiling hindi gumagalaw ang nobya, nanginginig ang buke sa kanyang mga kamay, habang ang mga mata ng lahat ay lumingon sa kanya. Ang iba ay bumulong, ang iba naman ay tahimik na tumawa, na pinagagana ng kayabangan ng kanyang biyenan na walang binitiwang salita upang hiyain siya. Ang lalaking ikakasal, na punit sa pagitan ng pamilya at pag-ibig, nag-alinlangan, hindi napigilan ang kanyang ina. Ang pananahimik ng nobya, gayunpaman, ay hindi kahinaan, ito ay pagtutol. Ang maluha-luha niyang mga mata ay nakatutok sa altar, parang may nakatago pa ring katotohanan. Noon ay isang hindi inaasahang boses ang bumangon mula sa mga panauhin, matatag, malinaw at may awtoridad. Tumigil ang buong hall, ang biyenan, nagulat, napabuntong hininga saglit, at sa sandaling iyon naunawaan ng lahat. Ang kapalaran ng kasal ay malapit ng magbago nang hindi maibabalik. Kung naramdaman mo ang kapangyarihan ng kwentong ito sa mga unang sandali, isipin kung ano ang darating. Bawat detalye ay may twist, bawat katahimikan ay nagtatago ng bigat. Samantalahin ang pagkakataong mag-like at mag-subscribe sa channel para magkasama kayong maglakbay hanggang sa dulo ng salaysay na ito kung saan laging ipinapakita ng tadhana ang mukha nito. Napakaganda ng ballroom. Ang mga kristal na chandelier ay sumasalamin sa malambot na liwanag sa mga mesa na pinalamutian ng mga puting bulaklak na kaayusan at mga kristal na kupita na kumikinang sa ginintuang liwanag ng silid. Ang mga bisitang may eleganteng bihis ay pumwesto, nagbubulungan sa isa't isa ng may pag-asa. Ito ay ang perpektong setting para sa isang kasal na dapat na markahan ang simula ng isang bagong buhay, ngunit sa ilalim ng marangyang ibabaw ay nagtago ng pagigting na ilang nangahas na pangalanan. Sa likod ng bulwagan naghihintay ang nobya, kabaligtaran ng kanyang figura sa karangyaan ng lugar. Simple lang ang damit na suot niya, gawa sa makinis, pinong tela, tinahi ng may pagsisikap at pangangalaga, ngunit walang mamahaling burda o kumikinang na mga bato. Bahagyang nanginig ang buke sa kanyang mga kamay na nagtataksil sa kanyang kaba. Ang kanyang mga mata, gayunpaman, ay kumikinang sa pag-asa. Hindi niya pinangarap ang yaman o katayuan, pangarap lang niyang maglakad sa aisle at magsabi ng o sa lalaking mahal niya. Ngunit ang ina ng nobyo, isang babaeng may kahanga-hangang presensya at malamig na mga mata, ay pinagmamasdan ang bawat detalye ng may paghamak. Blonde, na nakasuot ng ball gown na tila mas mahal kaysa sa buong kasal, ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang ekspresyon ng pagkasuklam. Para sa kanya, ang unyon ay isang pagsuway. Paanong ang kanyang anak, tagapagmana ng isa sa mga pinakamaimpluwensyang pamilya, ay pumili ng isang ordinaryong babae? Habang nagsimulang umalingaw-ngaw ang malambot na musika at lahat ng mata ay napalingon sa pasukan, hindi na napigilan ng biyenan ang kanyang galit. Siya ay bumangon mula sa kanyang upuan sa gitna ng mapitagang katahimikan at sa isang malinaw na puputol na boses ay nagsabi, "Tingnan mo ito. Ito ba ang babaeng pinili ng anak ko para magdala ng kahihiyan sa pamilya natin?" Ang epekto ay kaagad.
Isang bulungan ng pagkagulat ang bumalot sa mga bisita. Ang ilan ay tumingin sa nobya ng may awa. Ang iba ay may malupit na pag-usisa. Halos mahulog ang bouquet mula sa kanyang mga kamay, ang lakas ng suntok nito. Bumilis ang tibok ng puso niya, nanginginig ang mga paa niya, pero nanatili siyang nakatayo. Hindi siya umiyak, hindi. Sumagot, itinaas lang ang tingin sa altar na parang naghahanap ng lakas para lumaban. Ilang hakbang pasulong ang biyenan, sinamantala ang awkward na katahimikan ng mga naroroon upang madagdagan ang kahihiyan. Higit sa isang simpleng babae ang nararapat sa aking anak na hindi man lang marunong magbihis para sa sarili niyang kasal. Umalingaw-ngaw sa ilang sulok ang mahinang tawa, habang ang ibang mga bisita ay nakatingin sa malayo, hindi makayanan ang kakulangan sa ginhawa. Ang lalaking ikakasal, na paralisado, ay tila na punit sa pagitan ng pagmamahal at katapatan sa kanyang pamilya. Ang nobya hindi gumagalaw, nadama ang bawat salita tulad ng isang talim, ngunit tumangging yumuko. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang baluti. At sa sandaling iyon, ang kasal ay tumigil na maging isang seremonya lamang. Naging labanan ito sa pagitan ng pagmamataas ng mga naniniwalang sila ang nagmamay-ari ng katotohanan at ng tahimik na dignidad ng mga nagdadala lamang ng pag-asa ng pagtanggap. Ang ballroom, na kanina pa ay nakahinga ng pag-asa at pagkakabighani, ngayon ay tila nasasakal sa bigat ng kahihiyan. Huminto ang musika, ang mga panauhin ay nakaupo ng hindi gumagalaw sa kanilang mga upuan, at ang lahat ng mga mata ay natuon sa eksenang nakaharap sa kanila. Ang biyenan, na dinaig ng galit na nagkukunwaring autoridad, ay ginawang isang pampublikong tribunal ang kasal ng kanyang sariling anak. Ang nobya, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nakahawak sa buke, nakataas ang kanyang ulo kahit na nararamdaman niyang tahimik na sumabog ang kanyang kaluluwa. Ang kanyang simpleng gown ay naging puntirya ng matatalim na titig at bawat detalye, ang mapurol na tela, ang katamtamang tahi, ay tila sinisigawan ng mga naghahanap ng dahilan para kutyain siya. Ang ilang mga bisita na pinalakas ng pagmamataas ng kanilang biyenan ay nagbulungan sa isa't isa, nagpakawala ng mga tahimik na tawa na umaalingaw-ngaw na parang mga tama ng kutsilyo. Ang isang pamilyang tulad natin ay nararapat sa isang manugang na karapat-dapat. Sigaw ng biyenang babae na itinaas ang kanyang kamay na parang nagpapakita ng ebidensya sa harap ng hurado. At hindi itong kahihiyan, itong insulto sa harap ng lahat ng pumunta dito para magdiwang. Ang lalaking ikakasal hindi kumikibo sa tabi ng altar ay mukhang gutay-gutay. Hinanap ng kanyang mga mata ang nobya, ngunit nanatiling nakatikom ang kanyang bibig na parang may hindi nakikitang puwersa na pumigil sa kanyang magsalita. Bawat segundo ng kanyang katahimikan ay isa na namang pumuputol sa kanyang puso. Ang mga panauhin ay nanood, nahati. Ang ilan ay tumango bilang pagsang-ayon sa kanilang biyenan. Ang iba ay tumingin sa malayo, nahihiyang masaksihan ang gayong paghamak. Isang lalaking maputi ang buhok, isang kaibigan ng pamilya ang tumabi sa kanyang asawa at bumulong sa mahinang boses, "Iyan ay malupit. Ang pag-ibig ay hindi dapat tratuhin ng ganoon." Pero nawala ang boses niya sa tensyon. Lumapit ang kanyang biyenan, determinadong durugin ang anumang kapirasong dignidad sa nobya. Ang kanyang asul na mga mata ay kumikinang sa pagmamataas at ang bawat salita ay parang panghuling pangungusap. Ang aking anak ang gumagawa ng pinakamalaking pagkakamali sa kanyang buhay. Hindi karapat-dapat ang babaeng ito, lalo na sa tabi ng isang lalaki sa aming posisyon. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa bulwagan na parang kulog. Naramdaman ng nobya ang pagtakas ng luha, maingat na dumudula sa kanyang pisngi, ngunit hindi siya lumingon sa altar. Ang kanyang katahimikan ay hindi pagsuko, ito ay paglaban. Isang nakatagong apoy ang sumilay sa kanyang mga mata na para bang sa likod ng sakit ay may isang lakas na walang sinuman ang maaaring mapatay. Nag-react sa katahimikan ang lalong nahahati na audience. Sa isang panig, ang mga kasabwat sa pagmamataas, tumatawa ng lihim, ay nalulugod na makita ang kahihiyan na lumaganap. Sa kabilang banda,
ang mga nagsisimulang makaramdam ng pagkabalisa ng kawalan ng katarungan, na nakita sa postura ng nobya ay hindi kahinaan ngunit tapang. Sa bawat segundong lumilipas, mas naging malinaw ang linya sa pagitan ng paghamak at pakikiramay. At habang naniniwala ang biyenan na siya ay nanalo, hindi niya sinasadyang itinanim ang mga binhi ng kanyang sariling pagbagsak. Para sa gitna ng matinding katahimikan na iyon, may mangyayari, isang bagay na magpapabago sa malupit na palabas na ito sa isang hindi malilimutang pangyayari. Parang arena ang ballroom. Umalingaw-ngaw pa rin sa hangin ang alingaw-ngaw ng mga salita ng kanyang biyenan, matalas nakakalason sa dapat sana ay isa sa pinakamasayang araw sa buhay ng mag-asawa. Ang mga panauhin, hindi gumagalaw sa kanilang mga upuan, ay bumuo ng isang tahimik na madla, kung minsan ay kasabwat, kung minsan ay nagagalit. Bawat tingin sa nobya ay isang pangungusap, ang iba ay puno ng paghamak, ang iba naman ay puno ng habag. Ang nobya, na nakatayo pa rin sa pasukan, ay mahigpit na nakahawak sa kanyang palumpon na ang mga bulaklak ay nagsimulang durog sa pagitan ng kanyang mga daliri. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi, ngunit walang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, may pigil na apoy. Hindi siya sumigaw, hindi lumaban. Ang kanyang katahimikan ay parang isang di nakikitang kalasag, at ang mismong katahimikang iyon ay nagsimulang mang-abala sa mga naroroon ng higit kaysa anumang tugon. Ang biyenan na napagtantong nakikinig ang lahat ay nagtaas baba pa na parang nagdidirekta ng isang palabas. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa mikropono ng Master of Ceremonies na hindi napigilan ng kanyang pamumuno. See for yourselves, how can someone so insignificantly want to use my family name? How can a woman without lineage, no class, no nothing, dare dress up as a bride before us? Sa pagkakataong ito, hindi kumpleto ang katahimikan. Isang bulungan ang bumalot sa silid. Ang ilang mga tao ay hindi komportable na lumipat sa kanilang mga upuan. Isang panauhin na halatang hindi komportable ang bumulong ng malakas para marinig. Ito ay kahihiyan, hindi tama. Ang mga salitang iyon ay parang isang spark. Ang iba pang mga bisita ay nagsimulang magtinginan sa isa't isa nang hindi mapakali. Ang dati ay isang panoorin ng paghamak ay ngayon ay nagiging isang sama-samang inis. Ang biyenan gayunpaman na nabulag ng kanyang sariling kayabangan ay hindi napansin. Lumakad siya ng ilang hakbang palapit sa nobya, inabot ang kanyang simpleng damit. Tingnan mo itong basahan, malakas niyang sabi na may kasamang panunuya. Ito ba ang gusto mong palakpakan? Isang kahihiyan na tinahi ng murang sinulid, isang kolektibong buntong hininga, ang buntong hininga sa silid. Ang awkwardness ay umabot na sa limitasyon nito. Sinubukan ng Master of Ceremonies na ibalik ang kaayusan, ngunit wala na sa kanyang mga kamay ang kontrol. Ang isa sa mga groomsmen ay dahan-dahang tumayo, inayos ang kanyang jacket at hinarap ang kanyang biyenan. Ang kanyang matatag na boses ay pumutol sa katahimikan. Sa lahat ng nararapat na paggalang, ngunit hindi ang damit ang tumutukoy sa isang nobya. Pigil hininga ang buong kwarto, lumingon sa kanya ang kanyang biyenan, kumikinang ang mga mata nito sa puot. How dare you challenge me? Hindi umatras ang ninong. Nangangahas ako dahil alam ng lahat na narito na ang pag-ibig ay hindi nasusukat sa presyo ng isang tela. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw na parang kulog. Sa unang pagkakataon, hinamon sa publiko ang soberanya ng biyenan. Ang ilang mga bisita ay mahiyain na pumalakpak, ang iba naman ay tumango bilang pagsang-ayon. Ang hangin na dating lason ay nagsimulang maglinis. Sinubukan ng biyenan na mabawi ang kontrol, ngunit ang lupa ay dumudulas na mula sa ilalim ng kanyang mga paa. Nagsisimula nang pumutok ang kanyang tila hindi mapigilang kayabangan. Hindi na natahimik ang mga manonood. Isang kislap ng tapang ay ipinanganak sa loob nito, isang mahiyain ngunit lumalagong pagtutol. At sa gitna ng lahat, ang nobya ay nanatiling tahimik, ngunit ang kanyang tindig, tuwid at matatag, ay hindi na nakikita bilang kahinaan.
ngunit sa halip bilang isang hindi matitinag na lakas na naghihintay lamang ng tamang sandali upang ipakita ang sarili. Ang bulwagan na makapal na sa tensyon, ngayon ay namumula sa isang hindi komportabling katahimikan. Umalinggaw-ngaw pa rin ang masasakit na salita ng biyenan, ngunit hindi na pareho ang epekto nito. Ang kanina'y tila tahimik na palakpakan ay nauwi na sa mga mukhang hindi pagsang-ayon. Ang mga bisita ay lumipat sa kanilang mga upuan, hindi maitago ang kanilang sama-samang kahihiyan. Ang ilang natatawa noong una ay umiwas na ng tingin sa nobya na para bang ang bigat ng kanilang konsensya ay pilit silang tumahimik. Ang nobya, hindi kumikibo, ay huminga ng malalim. Bawat segundo ay isang panloob na labanan na hindi gumuho, ngunit ang kanyang katahimikan ay nagsimulang magkaroon ng bagong kahulugan. Hindi na ito binasa bilang kahinaan. Ang apoy sa kanyang mga mata na naglalaman ngunit nakikita ay naghatid ng katatagan. Hindi na niya kailangan pang magsalita para ipakita ang kanyang lakas. Gayunpaman, hindi napansin ng biyenan. Nabulag sa pangangailangang kontrolin ang eksena, sumulong pa siya, lalo pang nagtaas ng tono. "You all see, this marriage is a sham," sabi niya. Halos nanginginig ang boses niya, hindi dahil sa kahinaan, kundi sa galit na nagsisimula ng mawala sa kontrol. Hindi maitali ang anak ko sa babaeng hinding-hindi magiging karapat-dapat para makasama ang pamilya namin. Isang mas malakas na bulungan ang lumitaw sa mga bisita. Hindi ito isang pag-apruba, ito ay pinutol na mga salita, nagagalit na mga bulong, mga tinig na nagsisimulang tumaas. Isang batang panauhin na nakaupo sa ikatlong hanay ay bumaling sa kanyang mga magulang at sinabi sa isang boses na sapat na malinaw para marinig ng iba. Hindi iyon makatarungan. Hindi ganyan dapat tratuhin ng isang nobya. Ang kanyang mga salita ay pumukaw ng kung ano. Isang matandang babae, isang malayong kamag-anak ay umiling at bumulong-bulong. Iyan ay masyadong malupit, lalong lumakas ang ingay. Ang biyenan na napansin ay sinubukang magpataw ng katahimikan sa kanyang tingin. Ngunit wala na siyang katulad na awtoridad. Ang pagmamataas na kanina ay naguutos ng pansin ngayon ay tila pinalaki, hindi balanse. Ang mga bisita isa-isang ay nagsimulang lumayo sa kanilang sarili mula sa pakikipagsabwatan. Ang pinuno ng mga seremonya sa wakas ay nakakuha ng lakas ng loob, sinubukang mamagitan. "Madam, pakiusap, kailangan nating magpatuloy sa seremonya." Ngunit bigla siyang pinutol ng kanyang biyenan. Sumisigaw, "Hindi ko hahayaang mangyari iyon." Umalingaw-ngaw ang hiyawan at sa pagkakataong ito ay sinalubong ito ng mga muffled boos at galit na mga tingin. Nahulog ang maskara ng kakisigan. Wala na ang imahe ng mapangalagaan at sopistikadong ina, ngunit sa halip ay ang figura ng isang babaeng pinangungunahan ng sarili niyang kayabangan, handang sirain ang kasal ng kanyang anak para pakainin ang kanyang pride. Ang nobyo na tahimik pa rin ay tila naipit sa pagitan ng takot at katapangan. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nobya na nakatayong tuwid, matatag at marangal. Ang kaibahan sa pagitan ng dalawang babae ay matingkad. Sa isang panig, ang pagmamataas ay nalulusaw sa galit. Sa kabilang banda, ang pagpapakumbaba ay lumalago sa lakas. At pagkatapos, may nangyaring hindi inaasahan. Nagsimulang pumalakpak ang isang grupo ng mga panauhin. Sa una ay mahiyain, pagkatapos ay mas malakas. Hindi ito palakpakan para sa biyenan. Ito ay palakpakan para sa nobya, para sa katahimikan na dumaan. Ang buong silid ay nagsimulang hatiin sa mga tinig ng suporta. Bawat palakpak ay umaalingaw-ngaw na parang martilyo laban sa kayabangan. Ang biyenan na maputla ay nawalan ng hininga saglit. Ang kanyang awtoridad na binuo sa paglipas ng mga taon ay gumuho sa kanyang harapan. Ang inaakala niyang kontrol sa silid ay gumuho na parang alikabok. At sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, nanginginig ang kanyang mga mata sa takot. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa bulwagan na parang kulog, isang tunog na bumasag sa katahimikan na nilason ng kayabangan ng biyenan. Sa una ay mahiyain,
Pagkatapos ay matatag, ito ay naging isang kolektibong palakpakan na tila nagpahayag ng isang bagay na higit pa sa pag-apruba. Ito ay isang pahayag ng posisyon. Ang nobya na nanatiling hindi gumagalaw at marangal ay tumanggap na ngayon ng tahimik na pagtatanggol ng 12-12 ng mga kamay na pumapalakpak sa ritmo, habang ang maingat na luha ay lumitaw sa ilang mga mukha sa mga bisita. Ang lalaking ikakasal hanggang noon ay naparalisa sa bigat ng sitwasyon, naramdaman ang pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang mga mata ay nakatutok sa kanyang nobya at sinalubong siya ng sakit at pagmamahal sa parehong oras. Alam niyang ang bawat segundo ng kanyang pananahimik ay binibigyang kahulugan bilang duwag. Ngunit ngayon, nang makita ang kanyang magiging asawa na nakatayong matatag, lumalaban ng may higit na tapang na hindi kayang ipahayag ng anumang salita. Isang bagay sa loob niya ang naputol. Isang hakbang pasulong siya, pagkatapos ay isa pa. Umalingaw-ngaw sa kwarto ang tunog ng sapatos niya at biglang nasa kanya ang atensyon. Ang kanyang ekspresyon ay hindi na pag-aalinlangan, kundi ng desisyon. Sa isang matatag na boses na umalingaw-ngaw sa nakabukas na mikropono, sinabi niya, "Dumating siya." Muling naghari ang katahimikan, nabasag lamang ng ilang mga palakpak na tumigil na. Ang biyenan na nagulat ay lumingon sa kanyang anak na hindi makapaniwala. Ano? Itinaas niya ang kanyang kamay, itinuro ang kanyang nobya. Ito ang babaeng pinili ko. Ito ang babaeng mahal ko. At bago ang lahat, sinasabi ko, siya lang ang karapat-dapat na nasa tabi ko ngayon. Ang mga salita ay nahulog tulad ng mga pangungusap. Nagpalakpakan muli ang mga bisita, mas malakas sa pagkakataong ito, at napuno ng emosyon ang silid. Napaluha ang nobya, ngunit sa pagkakataong ito ay iba. Sila hindi sa sakit kundi sa kaginhawahan ng pagkilala. Ang biyenan na nadaig sa galit ay sumulong patungo sa altar. Pagsisisihan mo ito, walang maibibigay ang babaeng ito, hindi umatras ang nobyo. Kung ano ang mayroon siya, ang mahalaga, pagmamahal, dangal at tapang. At kung ano ang mayroon ka, nanay, ay pagmamalaki lamang. Isang kolektibong hingal ang bumalot sa silid. Ang kanyang mga salita, matalas na parang pang-ahit, ay tumusok sa maskara ng kanyang biyenan na may kataasan. Namutla siya, nanginginig ang mga labi, hindi makapagsalita ng sagot. Sa unang pagkakataon inilantad siya sa harap ng lahat, hindi bilang isang makapangyarihang matriarch, ngunit bilang isang babaeng pinangungunahan ng kanyang sariling pagmamataas. Hindi na nahahati ang mga bisita, malinaw ang kanilang suporta. Ang iba ay sumigaw ng bravo, ang iba naman ay bumangon para magbigay ng standing ovation. Ang pinuno ng mga seremonya na nakahinga, kinuha ang sandali at inihayag, ipagpatuloy ang seremonya. At sa sandaling iyon, nabaliktad ang kahihiyan. Ang biyenan na ginawang target ang nobya, ngayon ang nabibigatan ng mabigat na tingin ng lahat ng hindi pagsang-ayon. Ang pag-aasawa na minsang nagbanta ay muling lumitaw ng may mas malaking lakas, hindi pinapanatili ng karangyaan, kundi ng katotohanang nahayag sa harap ng lahat. Ang pag-ibig ay hindi madudurog ng pagmamataas. Huminga ng malalim ang nobya, humakbang patungo sa altar, at sa tabi ng kanyang nobyo, natagpuan ang kanyang hinahanap. Hindi lamang isang kasal, ngunit pagpapatunay na ang kanyang dignidad ay nagtagumpay laban sa kalupitan. Ang alingaw-ngaw ng mga salita ng nobyo ay umalingaw-ngaw pa rin sa bulwagan na parang isang tiyak na pangungusap. Ang dating nag-aalangan na pulutong ng mga panauhin ngayon ay malinaw na naunawaan ang kanilang posisyon. Wala ng tawanan, wala ng pakikipagsabwatan sa kayabangan. Ang palakpakan na nagsimula ng mahiyain ay nauwi sa isang malakas na alon na pumapalakpak hindi lamang sa pagmamahalan ng mag-asawa, kundi pati na rin sa kanilang lakas ng loob na harapin ang paniniil ng kanilang biyenan sa publiko. Ang pinuno ng mga seremonya, halos nakahinga, binawi ang mikropono at ipinahayag. Ituloy natin ang seremonya. Muling tumugtog ang organ, at ang mga bisita ay nakatayo at nanonood ng may damdamin. Ang nobya, na may luha pa rin sa kanyang mga mata, ay humakbang patungo sa altar.
Ngunit sa pagkakataong ito, ang bawat hakbang ay sinamahan ng sama-samang paggalang na parabang ang buong bulwagan ay sumasama sa kanya bilang pagpupugay. Ang simpleng damit na dating puntirya ng pangungutya ngayon ay tila nagdadala ng kadakilaan ng isang hindi nakikitang korona. Gayunpaman, tumanggi ang kanyang biyenan na tanggapin ang pagkatalo. Nakatayo sa gitna ng aisle, nanginginig siya sa galit. Sinubukan niyang magsalita muli, ngunit hindi na nakikinig ang mga manonood. Ang ilang mga bisita ay tumingin sa kanya nang may lantarang hindi pag-apruba, ang iba ay bumubulong pa ng mga parirala tulad ng nakakahiya. Hindi iyon gawain ng isang ina. Nasunog ang mukha niya. Ang kanyang autoridad na sa loob ng maraming taon ay humubog sa pag-uugali ng pamilya. Ngayon ay nabasag sa paningin ng lahat. Sinubukan niyang itaas ang kamay na para bang pinapatahimik ang mga tao, ngunit walang pumapansin sa kanya. Ang kanyang kapangyarihan ay naglaho, at ang natitira na lamang ay ang imahe ng isang babaeng pinangungunahan ng kanyang sariling pagmamataas. Samantala, iniabot ng nobyo ang kanyang kamay sa kanyang nobya. Hinawakan niya ito ng mahigpit at sabay silang naglakad sa aisle. Ang simpleng kilos ay parang tahimik na sigaw. Hindi masisira ng pagmamataas ang kanilang pagsasama. Ang mga bisita gumalaw na kamasid na may luhang mga mata. Alam ng marami na sila ay tahimik na kasabwat, ngunit sa sandaling iyon, imposibleng hindi makilala ang kadakilaan ng kanilang nasaksihan. Ang celebrant na nagpatuloy sa kanyang talumpati ay nagsalita tungkol sa pag-ibig, dignidad at paggalang. Ang bawat salita ay tila isang nakatalukbong mensahe sa kanyang biyenan na nanatili sa likuran, na natatakot sa sarili nitong kahihiyan. Ang eksena ng kapangyarihan na sinubukan niyang likhain ay naging kanyang pagbagsak. Nagpatuloy ang seremonya at bawat panata na binigkas ng mag-asawa ay sinalubong ng mainit na palakpakan. Sa bawat I do na bawi ng nobya, hindi lamang ang kanyang boses, kundi pati na rin ang kanyang karangalan sa harap ng lahat. Nang tuluyang naghalikan ng dalawa, nagpalakpakan at napaiyak ang buong bulwagan. Ito ay higit pa sa isang kasal. Ito ang tagumpay ng pag-ibig laban sa pagmamataas, ng dignidad laban sa kahihiyan. Ang biyenan na hindi makayanan ng sarili sa parehong kapaligiran ay maingat na umatras, pinapanood ng ilang sulyap, ngunit ang kanyang pag-alis, tahimik at mapait ay sa kanyang sarili ay isang pampublikong pagkatalo. Nasaksihan ng buong silid ang kanyang pagbagsak at walang makakapagtanggal sa marka ng sandaling iyon. Nang umalingaw-ngaw ang huling chord ng kanta at tumindig ang mga panauhin upang magpalakpakan, ang kapaligiran sa bulwagan ay ganap na naiiba mula sa napuno ng paghamak ng biyenan ilang minuto kanina. Ang kasal na nagsimulang nababalot ng tensyon at kahihiyan, ngayon ay ipinagdiwang bilang isang gawa ng katapangan. Maraming maingat na nagpunas ng luha, ang iba naman ay napangiti, nabuhayan ng loob na nasaksihan hindi lamang ang isang seremonya, kundi isang hindi malilimutang aral. Ang nobya, emosyonal pa rin, ay tumanggap ng taus-pusong yakap. Lumapit ang ilang babae para sabihin, kahanga-hanga ka. Ang iyong lakas ay naging inspirasyon sa amin. Bawat salita ay balsamo sa puso na dati ay dinurog ng kalupitan. Ang simpleng damit, ang puntirya ng labis na paghamak, ay nakita na ngayon bilang simbolo ng paglaban. Ang palumpon na nilukot ng nanginginig na mga kamay ay naging isang testamento sa isang labanang napanalunan ng walang sigaw, walang pagtatalo, tanging may dangal. Samantala na natiling nakahiwalay ang biyenan, pagkatapos ng kanyang mabilis na pag-urong, nagsimulang kumalat ang tsismis sa mga bisita. Hindi ko akalain na kaya niya ang isang bagay na napakababa. Ito ay nakakahiya, ngunit hindi para sa nobya, para sa kanyang sarili. Ang pagmamataas ay sumisira, at ngayon ay nakita nating lahat iyon. Ang reputasyon na nilinang ng kanyang biyenan sa loob ng maraming taon ng kagandahan at kapangyarihan ay gumuho sa ilang minuto. Hindi na siya naalala bilang respetadong matriarch, kundi bilang ang babaeng nagtangkang sirain ang kasal ng sarili niyang anak dahil sa purong pagmamataas.
Iniwasan ng kanyang malalapit na kaibigan na ipagtanggol siya at ang ilan ay lihim na lumayo sa iskandalo upang maiwasang maugnay dito. Sa kabilang panig, ang nobya ay naging simbolo ng isang bagay na mas malaki. Ang kanyang katahimikan sa harap ng kahihiyan ay komentong may paghanga. Hindi siya umimik at gayon may nanalo siya. Ang kanyang katahimikan ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa anumang sigaw. Sa mata ng mga naroroon, ang kasalang iyon ay hindi lamang ang pagsasama ng dalawang tao, kundi ang tagumpay ng dignidad laban sa kayabangan. Alam ng marami na hindi nila malilimutan ang kanilang nasaksihan. Ang nobyo na ngayon ay nakatali ang kamay sa kanyang asawa ay tumingin sa kanya ng may halong pagmamalaki at pagmamahal. Napagtanto niya na ang kanyang tahimik na tapang ay nagpapanatili hindi lamang sa seremonya kundi pati na rin sa mismong katotohanan ng kung sino sila bilang mag-asawa. Hindi naging madali ang kanyang desisyon na manindigan laban sa kanyang ina, ngunit sa sandaling iyon, alam niyang tama ang pinili niya. At habang nagkakalat ang mga panauhin, dala ang mga alaala ng gabi, isang karaniwang pakiramdam ang sumabit sa hangin. Nasaksihan nila ang isang bagay na higit pa sa isang kasal. Nasaksihan nila ang isang halimbawa na ang tunay na kadakilaan ay hindi binibihisan ng karangyaan kundi sa pagpapakumbaba, katapangan at dignidad. Ang mga araw pagkatapos ng kasal ay minarkahan ng isang eko na lumampas sa mga hangganan ng marangyang bulwagan. Kumalat ang kwento sa komunidad na parang apoy. Ang mga naroroon ay dinala hindi lamang ang alaala ng isang gumagalaw na seremonya, ngunit ang hindi maalis na marka ng eksena kung saan ang isang mapagpakumbabang nobya ay napahiya sa harap ng lahat ngunit nagtagumpay pa rin. Dumami ang mga komento sa mga bilog ng pag-uusap sa mga cafe at maging sa social media ng mga bisita. Ang mga larawang nakunan sa mga cellphone ay maingat na kumalat. Ang galit na biyenan, ang mahigpit na katahimikan ng nobya, at ang sandaling idineklara ng nobyo sa publiko ang kanyang pinili. Ang bawat detalye ay sinuri, nagkomento at binigyang kahulugan. Nakita ito ng marami bilang isang aral sa pagmamataas at dignidad. Ang iba na nahihiya sa pagiging tahimik sa panahon ng eksena ay kinikilala ang pagkakamali ng kanilang sariling pagkukulang. Narinig ng malalayong mga miyembro ng pamilya, hindi nakadalo ang kwento at nag-react ng may pagkagulat. Ang ilan ay tumawag sa nobya para lamang batiin siya sa kanyang tahimik na katapangan. Ang iba ay nagpadala ng mga mensahe sa nobyo na pinupuri ang kanyang matatag na paninindigan sa kanyang ina. Kaunti, halos walang sino man ang nangahas na ipagtanggol ang biyenan. Ang kanyang imahe na dating nauugnay sa kapangyarihan at paggalang, ngayon ay nadungisan ng episode. Sa pamayanan, naging anyong talinghaga ang kwento. Ang nobya ay naging simbolo ng tahimik na pagtutol. Ang mga ordinaryong babae na dumanas na ng katulad na kahihiyan ay nakahanap ng inspirasyon sa kanya. Sa mga impormal na pagtitipon, binanggit nila ang kanyang halimbawa. Kung kaya niyang harapin iyon nang hindi nawawala ang kanyang dignidad, kaya natin. Hindi nagtagal, nagsimulang bumuhos ang mga imbitasyon. Gusto ng maliliit na grupo ng komunidad na siya ang magkwento sa kanya. Inanyayahan siya ng mga paaralan na magsalita tungkol sa paggalang at pagpapakumbaba. Noong una nahihiya siya, hindi naman kasi siya naghahanap ng katanyagan. Ngunit naunawaan niya na may mas malaking bagay na nakataya. Ang kanyang sakit ay naging isang beacon para sa iba. Samantala, ang biyenan ay namuhay sa panlipunang ostracism. Sa mga matataas na grupo na minsan niyang pinupuntahan, hindi na siya tinanggap ng may parehong paggalang. Naging anino na ang pangyayari at saan man siya magpunta laging may mga bulungan at mga sulyap sa gilid. Ang babae na sinubukang durugin, ang iba ng may paghamak, ay naalala na ngayon bilang ang mismong sagisag ng pagmamataas. Ang nobya naman ay nagmature sa bawat araw na lumilipas. Hindi na lamang ang peklat ng kahihiyan ang dala niya, kundi ang lakas ng pagtagumpayan nang hindi na kailangang ibaba ang sarili. Natuklasan niya na ang buhay ay madalas na humaharap sa atin ng kawalang katarungan, hindi para sirain tayo,
ngunit upang ibunyag tayo. At sa proseso natuklasan niya ang isang bagay na mahalaga. Ang kanyang boses ay maaaring makaantig sa mga puso kahit na hindi siya nagsasalita ni isang salita. Ang kasal ay natapos na, ngunit ang alaala ng eksena ay nanatiling matingkad sa bawat bisita. Ang nagsimula bilang isang panoorin ng kahihiyan ay naging isang seremonya na minarkahan ng tahimik na katapangan ng nobya at ang matatag na pagpapasya ng nobyo. Ngunit ang tadhana ay may isa pang simbolikong twist sa tindahan upang selyuhan ang kwento. Pagkalipas ng ilang linggo, inanyayahan ang komunidad sa isang benepisyo sa pangalan ng bagong kasal. Mataas ang pag-asa dahil gusto ng lahat na makita ng malapitan ang babae na, sa kakaunting salita at pananahimik, ay naging simbolo ng dignidad. Ang nobya ay dumating na magkahawak kamay sa kanyang asawa, nakasuot ng isang simpleng damit, ngunit ngayon ay tila nagniningning ng sarili nitong liwanag. Ang mga tao ay tumayo, hindi dahil sa protokol, ngunit bilang paggalang. Sa gitna ng karamihan, maingat na nakatayo ang biyenan. Hindi na pinalamutian ng mga hiyas at masayang damit, ngunit sa madilim at hindi gaanong kasuotan. Ang kanyang mukha ay may bakas ng mga gabing walang tulog, at ang kanyang titig, na dating mayabang, ngayon ay dinadala ang bigat ng kahihiyan. Sinubukan niyang makisama sa iba, ngunit hindi napapansin ang kanyang presensya. Bumulong ang mga bulong. Siya ay ang nagtangkang sirain ang sariling anak sa altar. Ang dating pinuno ng pamilya ay nakita na ngayon bilang kontrabida ng kanyang sariling kwento. Nang magsimula ang seremonya, inimbitahan ng Master of Ceremonies ang nobya na umakyat sa entablado at magbahagi ng ilang salita. Katahimikan ang kaagad. Sa matatag na mga hakbang, naglakad siya patungo sa mikropono. Pinagmasdan ng kanyang mga mata ang karamihan at saglit na patitig sa kanyang biyenan. Walang puot sa kanyang titig, tanging habag lamang. Alam na ninyong lahat ang nangyari sa kasal ko, panimula niya. Maraming nakakita nito mismo, narinig ng iba ang tungkol dito. Kaya kong dalhin ang sakit na iyon bilang isang peklat ng kahihiyan, ngunit nagpasya akong baguhin ito sa isang bagay na mas malaki. Lakas. Natutunan ko na ang halaga ng isang tao ay wala sa kung ano ang kanilang isinusuot, ngunit sa kung ano ang kanilang dinadala sa kanilang puso. Ang mga salita ay umalingaw-ngaw sa bulwagan na umani ng mainit na palakpakan. Ang biyenan na hindi napigilan ang kanyang tingin ay ibinaba ang kanyang ulo. Maingat na tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Sa sandaling iyon, hindi lang ang nobya ang nagsasalita, kundi ang buhay mismo na nagpapakita na ang pagmamataas ay laging daigin ng katotohanan. Sa pagtatapos, bumaba sa entablado ang nobya at dahan-dahang naglakad sa gitna ng mga bisita. Nang madaanan niya ang kanyang biyenan, huminto siya saglit. Wala siyang sinabi. Nilagay lang niya ang kamay niya sa balikat niya at nagpatuloy sa paglalakad. Ang tahimik na kilos ay mas malakas kaysa sa anumang paghihiganti. Ito ay patunay na ang tunay na tagumpay ay hindi nakasalalay sa paghihiganti, ngunit sa pasulong na may dignidad na buo. At kaya, sa harap ng lahat, ang babaeng napahiya ay naging simbolo ng paggalang. Ang biyenan, na naniniwalang kontrolado niya ang lahat, ngayon ay may marka ng kanyang sariling pagbagsak. Inilagay ng tadhana, makatarungan at tahimik ang bawat isa sa kanilang nararapat na lugar. Kung naantig ka sa kwentong ito, mag-iwan ng like at mag-subscribe para subaybayan ang mga bagong kwento.